Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch and welcome back again here on our channel. So mga nilalang for today's video is the part 2 of bakery. Mga nilalang for today's video is the part 2 of bakery at maraming salamat po sa lahat na naghihintay at patuloy na naghihintay pa sa mga upload po natin. After how many weeks, finally nakapag-upload po ulit tayo ng video. Some of you magtatanong sa inyo nga, bakit nga ganoon? Anong nangyari sa atin? Bakit nakatahimik tayo? Recently, kung natatandaan po ninyo sa huling-huling video na in-upload ko, which is the part 1 po ng bakery, nag-promote po ako doon ng Facebook page namin with One Branded at napaka-busy po namin that time dahil sobra yung talagang ginagawa namin weekly na production. Hindi ko rin naman po akalain na grabe yung orders sunod-sunod. At para ho naman malaman ho ninyo what is What Branded, ilalagay ko po sa comment section yung Facebook link po namin so you can visit that. At ayun po yung pinagkakabalahan po namin ngayon. At kapag binisita mo yan, please don't forget to like the page. Aside from that little business, nagkaroon din po kami na paggawa. Aside from that little business, gumawa rin ho kami ng mga business plans sa school namin. Kung hindi nyo po kasi natatanong, I'm taking right now Bachelor of Science in Entrepreneurship. Future entrepreneur sana. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa channel na to. Manila lang, hindi ko na po patatagalin itong introduction na to. Kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa bakery, may lalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click na tatadalhin po kayo sa playlist natin kung saan naroon nakakompile lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa bakery. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na to. At samahan mo na rin yan na pag-hit ng like button, pati na rin yung share button. At sa susunod po na video natin, susubukan po natin makapagbigay ng shoutout sa lahat po na magko-comment sa video na to. So kung gusto mo marinig ang pangalan mo to the next video that we're going to upload, just comment down below your own opinion about this video. Huwag ka mag-skip ng ads! Bakery Part 2 Raven's POV. Habang naglalakad ako, don't you know na kanina pa ako nag-crave sa strawberry cupcakes? Tubad na hindi mo ako pinagbilhan. Sabi ng isang boses na siyang muntik ng magpalundag sa akin. Paggaling ko naman sa pinagmulan ng boses ay nakita ko ang lalaki na kanina lang ay nakita ko sa loob ng bakery ko. Ngayon naman ay kampante itong nakasandal sa pintuan ng kotse habang nakalagay ang dalawang kamay nito sa magkabilang bulsa niya. Kapansin-pansin na hindi pa rin nawawala ang kakaibang ngiti nito sa akin. Pakiulit, may sarkastikong wika ko rito. Bago naman ito muling nagsalita ay lumapit ito sa akin at may iniabot na isang personal card. I will get straight to my point, Mr. Raven Cortez. Wika nito. Teka, paano mo nalaman ang pangalan ko? Nakakunot noo kong tanong rito. Nagkibit balikat ito at saka muling nagsalita. I have my own ways, Mr. Cupcakes. Anyway, hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you to work for me as my pastry. Dahil sa sinabi nito, ay agad kong kinuha ang calling card nito at binasa ang nakasulat doon. Stefano David, presidente ng isa sa mga sikat na 5-star hotel sa Metro Manila. At oo, aaminin kong nagulat ako sa nabasa ko dahil paharap ko lang naman ang presidente ng hotel na dating pinagtatrabahuhan ko. Sa totoo lang, hindi ko nakilala ang presidente ng hotel na yun noong mga panahong nagtatrabaho pa ako doon. Ang palagi ko kasing nakikita noon ay ang manager ng hotel. At bukod sa hindi ako interesadong malaman
kung sino talaga ang owner ng hotel na yon, ay sa trabaho ko nakatuon ang atensyon ko. Napatanong naman ako sa sarili ko ng mga sandaling yon. Ano naman kaya ang ginagawa ng isang 5-star hotel owner sa isang pipitsuging bakery? Imposible namang na-recognize nito ang mga gawa ko. Sigurado namang may mas magagaling pa na pastry sa hotel nito kaysa sa akin. Excuse me? Nalilitong wika ko rito. Gusto kong magtrabaho ka sa hotel namin. I'm willing to triple your salary and benefits kapag tinanggap mo ang offer ko. Work for me at hindi mo pagsisisihan ang bagay na yon, Raven. Mas marami ka pang opportunity kapag nagtrabaho ka sa hotel ko. Wika nga ng lalaking si Stefano David na para bang sigurado ito na tatanggapin ko nga ang alok niya sa akin. Sa totoo lang, kahit hindi triplehin ang salary ko, sadyang maganda naman talaga ang benefits at salary sa hotel na yon. Pero iniwan ko lang ang trabaho ko roon para nga hindi ko makita si Tobias. Tapos ngayon naalokin ako nito na bumalik doon? No, I definitely would not do that. Oo, naka-move on na ako sa panloloko ni Tobias. Pero hindi ibig sabihin yun ay gusto ko pang makita ang pagmumukha nito o kahit ang anino man lang niya. Dahil kahit kailan ay hindi ko man lang naisip na magsasamak ulit kami ni Tobias sa iisang lugar. And why would I accept your offer, Mr. Stefano David? Kunot na akong tanong rito. Imbes na mainis naman itong si Mr. David, ay nginitian lamang ako nito na siya namang nagdala sa akin ng kakaibang kaba. Bagay na lihim kong ikinabahala. Bakit ganoon ang epekto nito sa akin? Hindi ko rin alam. Hindi ko na hinintay pa ang sagot nito sa tanong ko. Kinuha ko ang isang kamay nito at saka ko ibinalik sa palad niya ang calling card na ibinigay niya sa akin. Thank you for the wonderful opportunity, pero hindi ko tinatanggap ang alok mo. Maghanap ka na lang ng iba. I'm sure na marami pang mas magaling dyan sa akin. Sabi ko rito at saka ko lumakad palayo mula sa kinatatayuan niya. Gusto ko nang umalis sa harapan ng lalaking si Mr. Stefano dahil hindi ko nagugustuhan ang nararamdaman kong kaba at pagkalito sa tuwing kaharap ko ito. Kinabukasan, dahil sa kakulitan ng kapatid kong si Reynald, ay nagdesisyon na lamang akong umalis ng maaga sa bahay. Maaga ko na lamang kinuha ang mga in-order kong mga supplies para sa gagawin kong made-to-order cupcakes. Kanina pa kasi, ako kinukulit ni Reynald tungkol nga raw sa lalaking nakausap ko kahapon. Nasisiguro ko namang nalaman nito ang tungkol kay Mr. Stefano David mula sa isa sa mga tauhan ng bakery. Masyadong malaki ang interes ni Reynald sa mga taong umaali-aligid sa akin. Marami rin itong inirereto pero hindi naman ako interesado. Minsan ay pinagbibigyan ko si Reynald na makipag-date mula sa mga inirereto nito sa akin. Pero pagkatapos ng unang date ay hindi na yon nauulit pa. Ayon pa kay Reynald, panahon na raw para magkaroon ako muli ng love life. Dahil magdadalawang taon na rin naman na daw magmula nang maghiwalay kami ni Tobias. Sa kabilang banda,
Hindi naman ako naging man-hater dahil sa nangyari. Pakiramdam ko lang ay hindi ko pa gustong pumasok muli sa isang relasyon. O mas tama sigurong sabihin ko na natatakot lang siguro ako na kapag nagmahal ako ulit, ay masasaktan lang ako ulit. Ang bagay na yon ang pinakaayaw kong mangyari muli. Sa ngayon ay mas okay na ako sa comfort zone na kinalalagyan ko. At wala akong planong baguhin ang bagay na yon. Ayaw kong maging komplikado na naman ang buhay ko ng dahil lang sa pag-ibig. Dahil alam kong kapag nagmahal ako, malaki ang posibilidad na maibigay ko na naman ang lahat ng pagmamahal ko tulad ng ginawa ko dati kay Tobias. Kaya ang mabuting gawin ko na lamang ay mag-concentrate sa pagpapalago ng bakery. Kaya naman, bigla ko tuloy naisip ang tungkol sa pag-aalok sa akin ni Mr. Stefano ng trabaho. Sa kabilang banda, palaisipan pa rin sa akin kung bakit ako pa ang inalok nito ng trabaho at isa pa sa pinagtataka ko, ito pa mismo ang nagtungo sa akin kahit pwede naman niya yung iutos sa mga tauhan niya. Nagtataka ako kung bakit ba bigla na lamang itong sumulpot sa bakery ko. At isa pa, coincidence lang din ba ang pagkikita namin minsan sa grocery store? Malamang hindi. Malakas ang kutob ko na sinadya ng lalaking yun ang lahat ng yun. Nakapagtataka talaga. Ano kaya talaga ang dahilan ni Stefano? Nang araw nga na yun, ay kukunin ko nga ang mga in-order kong supplies pero pagpunta ko sa supplier ay naggulat na lamang ako nang sabihin nitong hindi raw ako nito mabibigyan dahil nagkakaubusan ng supplies. Pero bakit? Noong nakaraan pa ako nagpa-reserve sa inyo. Dapat yung order ko muna ang priority ninyo. Reklamo ko sa kausap kong tindero. Sa totoo lang ay matagal ko na rin namang supplier ang tindahang yon dahil sa mababang presyo ng mga sangkap na ibinibenta roon at isa pa, kung quality lang din naman ang pag-uusapan, talagang quality ang mga sangkap na ibinibenta nila. Mas malaki ang tinutubo ko kapag sa tindahang yun ako bumibili ng supplies para sa bakery ko. Pasensya na po talaga, sir. Marami ho kasing kinuhang isa sa malaking kliyente namin. Ipa-prioritize ko po agad kayo kapag dumating na ang stocks namin next week. Iuwi ka sa akin ng tendero. At dahil sa sinabi ng tendero, hindi ko na nagawa pang makipagtalo. Wala rin namang saysay kung makikipagtalo pa ako dahil wala rin namang mangyayari. Bigla tuloy akong namroblema sa mga sandaling yun dahil mayroon akong 200 pieces na made-to-order cupcakes sa Makalawa. Sa totoo lang, may alam naman akong iba pang mga supplier na mapagkukunan ko pero mas mahal ang bentahan ng mga yon at medyo malayo din sa quality na gusto ko. May mga natitirang supplies pa naman ako pero para yun sa bakery kaya hindi ko pwedeng gamitin. At isa pa, sa mga problema ko ay magagahol na ako sa oras sa paggawa ng mga order. Problema nga naman talaga kung mamalasin ka nga naman talaga. Bubulong-bulong na wika ko sa sarili ko. Maya-maya pa,
ay napalingon naman ako nang makarinig ako ng isang pamilyar na boses. Di kalayuan mula sa kinatatayuan ko. At ganoon na lamang ang pagkabigla ko nang makita ko ang lalaking si Stefano na masaya nakikipag-usap sa isang babaeng tindera na halatang kilig naman kay Stefano. Nakakunot noon naman ako sa mga sandaling yun. Napaisip tuloy ako na bakit parang tila ay palaging nagpapakita sa akin si Stefano. At ang isa pang malaking tanong ay kung ano ang ginagawa ng isang tulad nito sa lugar na yon. At aaminin kong dahil doon ay mas lumakas ang hinala ko na sinasadya nitong magkita kami. Maya-maya pa ay lumingon si Stefano sa kinatatayuan ko at agad ako nitong binigyan ng magandang ngiti. At katulad ng una at pangalawang pagkakataon na nagkasalubong kami, muli na naman akong nakaramdam ng kaba. Naisip kong ganoon din siguro ang epekto nito sa ibang tao. Akamang lalagpasan ko na sana ito nang bigla itong magsalita. "It's nice to see you again, Raven." Wika nito na may magandang ngiti. Natawa naman ako sa paraang sarkastiko. Hindi ko alam kung bakit nag-aaksaya ka ng oras para lang sundan ako, Mr. David. Bakit kaya inaaksaya mo ang golden time mo para lang sa isang pipitsuging baker na katulad ko? Wika ko rito. I don't know what you are talking about, Raven. Nandito ako for some business matter and I'm not wasting my golden time kung yan ang inaalala mo. At dahil nagkita na rin lang tayo, let's eat my treat, sabi nito sa akin. Humugot muna ako ng hininga bago muling sumagot. Gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ako interesado sa alok mo. At lalong hindi ako interesado sa libre mo. Have a good day, Mr. David. Sabi ko rito. Paalis na ako nang muling magsalita si Stefano. I heard na wala kang nakuhang supplies. I'm willing to give you all the ingredients you need, Raven. Sabi nito. At dahil doon, ay may ilang saglit akong natigilan. Ano kaya ang pinagsasasabi nito? Bakit willing itong ibigay sa akin ang ingredients na kailangan ko? Ano ba talaga ang kailangan nito sa akin? Business is business, Raven. Wala namang masama na tanggapin mo ang alok ko and I know you're a smart person. At alam ko rin na importante sa iyo ang mga customer mo, di ba? Muling wika nito. Napapikit naman ako sa sinabi ni Stefano. Tama naman ito. Importante talaga ang mga customer ko dahil doon kumikita ang negosyo ko. At saka isa pa, ayaw kong ma-disappoint ang umorder ng cupcakes sa akin dahil fully paid na rin ito. Sa totoo lang, napaka-tempting ng alok ni Stefano. Hindi ko alam kung paano nito nalaman ng tungkol sa hindi ko pagkakakuha ng mga kailangan kong ingredients. Nagpalipas muna ako saglit ng ilang segundo at saka ako muling humarap kay Stefano. At ano ang kapalit ng ibibigay mong ingredients? Nakataas na akong tanong rito. Gumuhit naman ang isang matagumpay na ngiti sa mga labi nito. Sa ngayon ay tatanggapin ko munang natalo ako nito. Hindi ko muna ilalaban ang pride ko sa ngayon
alang-alang sa Raven's Bakery and Cupcakes. Kumain muna tayo, Raven. Wika nito. At sa madaling salita, pinagbigyan ko nga si Stefano. Dinala ko nito sa isang cafe. Habang umiinom ng iced coffee si Stefano, ay ngiting-ngiti ito sa akin. Habang ako naman ay seryosong nakatingin lamang sa kanya. Look, Stefano. Hindi ako nandito para lang makipagtinginan at makipagngitian sa'yo. Tinanggap ko na ang alok mo, di ba? Siguro naman ay masaya ka na. Medyo irritable kong sabi rito. Hindi ko lubos akalain na naisahan ako ni Stefano at nagawa kong tanggapin ang alok nito. Hindi naman ito nagpa-apekto sa nakikita nitong pagkainis ko, bagkus ay natawa pa ito sa sinabi ko. Bakit napakaseryoso mo naman, Raven? Don't take life seriously all the time. Dapat marunong ka rin mag-enjoy kahit minsan. Sabi pa nito sa akin. At dahil sa inis ko, pinukpok ko ang mesa. Kung pinagtitripan mo lang ako, pues hindi nakakatuwa. Sabihin mo na ang kapalit ng ingredients para matapos na to. Sabi ko rito. Nanlaki naman ang mga mata ko nang biglang ilapit ni Stefano ang mukha niya sa mukha ko. Nakaramdam naman ako ng malakas na kaba at halos ilang pulgada na lang ang layo ng mukha ko sa mukha nito. Hindi ko man gusto ay nakaramdam ako ng pagkataranta, lalo na kitang-kita ako nang malapitan ang magagandang mata ni Stefano. Gayon din ang mga labi nito. Napapitlag naman ako ng pisilin nito nang mariin ang ilong ko. Ang cute-cute mo talaga kahit na nakasimangot ka. And those expressive eyes, you should smile more often. Ang pogi-pogi mo kaya. Sabi nito sa akin. Dahil sa sinabi nito, naramdaman kong namula ang mukha ko sa mga sandaling yun. Hindi ko akalain na sasabihin niya sa akin ang bagay na yun. At kung tama talaga ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Stefano, ibig bang sabihin ay nagagwapuhan ito sa akin? Huwag kang maniwala dyan, Raven. Ganyan ang diskarte ng mga mapaglaro na tulad niya. Paalala naman ng isang bahagi ng isipan ko. Stop it, Stefano. Sabi ko rito at saka ko tinanggal ang kamay niya sa ilong ko. Hindi ako narito para makipagbiruan sa'yo. Sabihin mo na kung ano ang kailangan mo. Sabi ko na pilit kong pinatatatag ang boses ko habang sinasabi ko ang bagay na yon dahil sa totoo lang, malakas ang nararamdaman kong kaba. Bakit ba kasi ganun ang epekto nito sa akin? Ano bang mayroon ka, Stefano? Bakit hindi na lang muna natin i-enjoy ang moment na to? At saka isa pa, masarap ang iced coffee nila rito. Try mo yan sa'yo. Pagkasabi nito ay kinuha niya ang iced coffee ko at saka niya itinapat sa bibig ko ang straw. Pahablot ko namang kinuha yon sa mga kamay niya at padabog kong ipinatong muli sa mesa. Uulitin ko, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Stefano. Sabi ko rito. You two taking life very seriously and sabi nito na hindi niya na naipagpatuloy pa dahil nang akmang sasapakin ko ito ay natatawang pinigilan pa ako nito. Easy,
I'm just kidding. Gusto ko lang naman mapatawa ka. Wika pa nito. Mukha ba akong natutuwa sa'yo? Sabi ko rito sa galit na paraan. Okay. Relax. Isa lang naman ang gusto kong kapalit ng mga ingredients. Muli pang sabi nito. At dahil sa sinabi ni Stefano, ay tiningnan ko ito ng masama. Hindi ka ba pwedeng tumulong ng walang kondisyon? Wika ko na ay kinatawa lang nito. Let's have dinner sa bahay ninyo, sabi nito sa akin. At no choice naman ako kundi ang tanggapin ang kondisyon na ibinigay sa akin ni Stefano. Kaya naman, ng gabing yon, kasama ko sa isang dining table ang pamilya ko na halatang gulat na gulat sa mga kasalukuyang nangyayari. Mahigit isang taon na rin na hindi ako nagsasama ng kahit na sinong kaibigan sa bahay, kaya hindi ko masisisi ang mga magulang ko kung gulat na gulat ang mga ito nang umuwi ako ng may kasama. Sa hapagkainan, kapansin-pansin ang maganang pagkain ni Stefano samantalang ako naman ay kanina pa na hindi mapakali. Iniisip ko pa lang ang mga gagawin ng mga magulang ko ay pinagpapawisan na agad ako ng malamig. Palihim akong nagdadasal na sana ay matapos agad ang dinner kaya naman binilisan ko na ang pagkain ko. Maya-maya pa, habang tahimik kaming kumakain ay bigla namang nagsalita si Reynald. Nobyo ka ba ng kuya ko? Tanong nito na siyang muntikan ko nang maibuga ang kinakain ko. Pwede bang manahimik at kumain ka na lang, Reynald? Saway ko rito na siya namang dinedma lang ako. I think no. Imposibleng maging nobyo ka ni kuya. Kasi alam ko kung gaano siya kasungit. Ibig sabihin lang nun ay manliligaw ka niya. Tama ba ako? Di ba ma? Sabi nito sabay harap kay mama na tumango lang. Wala namang masama kung isa kang manliligaw ng anak namin. Aba, hindi ka nalugi kay Raven. Gwapo, matalino, mabait, madiskarte at masipag. Segunda naman ni Papa na ngiting-ngiti. Isa rin kasi si Papa na tumutulak sa akin na maghanap na ako o maghanap na ng karelasyon dahil 28 na raw ako. Hindi naman labag sa kalooban nito kung sino o ano man ang pipiliin kong pakisamahan bilang karelasyon. Yes, sir. Gwapo po talaga ang anak ninyo. With brains pa. Right, dear? Wika nito sabay kindat sa akin. Narinig ko namang humagikik si Reynald at si Mama dahil siguro sa tinawag sa akin ni Stefano na dear. Pinanlakihan ko naman ng mga mata si Stefano. Pwede bang tumahimik ka rin? Hindi na nakakatuwa. Sabi ko rito. Kung pangaasar lang sa harapan ng mga magulang ko ang plano ni Stefano, masasabi kong nagtatagumpay na ito. Pasensya ka na sa pagiging masungit ng anak namin, Niho. Hindi naman ganyan yan dati. Naging masungit lang yan magmula ng iwan ni Tobias. Wika ni Papa. Mula sa mga sinabi ni Papa ay nanlaki ang mga mata ko. Papa, stop it! Pigil ko kay Papa. Sa dahil baka kung ano pa ang masabi nito. Mabuti na lang at ito na rin mismo ang nag-iba ng topic. At baka kung ano pa ang may kwento nito kay Stefano. Kung kanina ay tahimik pa ang mga magulang ko, ngayon naman ay lumabas na rin ang pagiging madaldal ng mga ito. Kung ano-ano na ang
Tinatanong ng mga ito kay Stefano na siya namang buong galang na sinasagot ni Stefano. At sa paraan ng pakikitungo ng mga magulang ko kay Stefano, halatang nakuha na ni Stefano ang loob ng mga magulang ko. At dahil doon ay lihim kong pinagmasdan ang lalaking si Stefano. Ibang klase rin talaga ang appeal ni Stefano. Maging babae o lalaki man ang gender nito ay bagay pa rin sa kanya. Kahit pa maging matanda o bata ang edad nito. Bukod sa pagiging maganda ang panglabas na anyo nito, maganda rin ang estado nito sa buhay, kaya naman hindi rin nakapagtataka kung may mga umaaligid-aligid dito. Actually, inaalok ko po si Raven na pumasok sa pastry ng hotel. Natikman ko po kasi ang isa sa mga recipe niya and it was great, sabi ni Stefano. Hindi ko pa rin maintindihan hanggang sa mga sandaling yun kung bakit kasama ko ang owner ng isang 5-star hotel at kinukumbinsi akong magtrabaho para dito. Kailangan ko sigurong talagang makausap ng masinsinan si Stefano para magkaliwanagan kami. Talaga iyo? Nako, magaling naman talaga bilang baker yung anak ko. And take note, sarili niyang recipe ang lahat ng ibinebenta niya sa kanyang bakery. Wika naman ni Mama. Sige, iyo. Pumapayag na kami na magtatrabaho sa iyo si Raven. Bukas na bukas din ay nasa hotel mo na siya. Dugtong pa ni Mama. Ma! Saway ko kay Mama na siya namang ngiting-ngiti lang. It's okay, Ma'am. Pero sa tingin ko po, si Raven po dapat ang magdesisyon sa bagay na yan. Wika ni Stefano kay Mama. Pagkasabi naman noon ni Stefano ay binalikan ako nito ng tingin at sa kanya ako nginitian. Call me tita, hiho. Next week mo na lang ako tawaging Mama. Baka masyadong mabigla ang anak ko eh. Pahabol na sabi pa ni Mama kay Stefano. Wala naman akong nagawa kundi ang tumahimik na lang. Hindi ko na rin naman magawang masaway ang mga magulang ko sa mga ginagawa at sinasabi ng mga ito. Maya-maya pa, nang muli akong balingan ni Stefano ng tingin, ay pinanlakihan ko naman ito ng mata at sinenyasan ko pa na bilisan niya ang pagkain. Natatawang kinindatan naman ako nito at saka hindi na nagsalita pa. Buong oras ng hapunan sa mesa ay kaming dalawa ni Stefano ang topic. Kaya naman, hinayaan ko na lang si Reynald at ang mga magulang ko. Iniisip ko na lamang na yun na ang huling beses na magkikita kami ni Stefano. Wala naman talaga sa isipan ko na tanggapin ang alok na trabaho ni Stefano. Makalipas pa ang ilang mga sandali ng gabing yun, nang matapos ang hapunan ay nakahinga ako ng maluwag at saka ko pinagtabuyan si Stefano. Ano ka ba naman kuya? Ihatid mo naman si brother-in-law sa labas ng bahay. Saway sa akin ni Reynald nang marinig nga nitong pinapaalis ko na si Stefano. Okay, fine. Don't call him brother-in-law. Please lang. Tama nang sina Mama at Papa lang hindi masaway. Huwag ka nang dumagdag pa. Sagot ko naman sa kapatid ko. Tanging tawa lang ang isinagot sa akin ni Reynald. Nang makarating naman kami ni Stefano sa labas ng bahay, ay napansin ko namang tila ay hindi nawawala ang pagkangisi nito. Pinagplanuhan mo talaga ito, no? Naiinis na sabi ko rito. Pagtawa na may halong pag-iling ang ginawa nito bago nagsalita ulit. You have a wonderful family, Raven.
Sana hindi ito yung huling pagkakataon na makita at makasama ko sila. Sabi nito sa akin. Wes, ito na talaga ang huli. Sabi ko at saka ko siya sinanyasan na umalis na. Tumapad na ako sa usapan natin at sana ikaw din. Sabi ko pa rito. Of course, tutupad ako. You have my word, my dear. Sabi nito. Napasimangot naman ako sa mga sagot nito sa akin. Kailan mo ba ako titigilan sa pagtawag mo sa akin ng my dear? Naiinis kong tanong rito. You know what? I will stop calling you dear. Masarap na sa pakiramdam. Sagot pa nito sa akin. Hindi ko man aminin sa sarili ko sa mga oras na yon. Parang may mainit na kamay ang humaplos sa damdamin ko. Hindi ko alam kung ano ang pinakain sa akin ng lalaking ito at ganoon ang nararamdaman ko. Stop it, okay? Kunwaring masungit na sabi ko rito para itago ang kabang nararamdaman ko. I hope na i-consider mo ang alok ko sa'yo, Raven. If you want, willing din akong maging business partner mo. Pwede tayo magtayo ng mga branches ng Ravens Bakery and Cupcakes nationwide. Wika nito sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi ni Stefano. Yun ba ang dahilan kaya ako nito hinahabol-habol? Pero ang nakapagtataka rito ay kung bakit ang bakery ko pa ang napilit nito. Aaminin kong masarap naman talaga ang mga recipe ko. Pero hindi naman may pagkakailan na may mga bakery rin na mas masarap pa kaysa sa recipe ko. Bukod sa lasa, hindi pa sikat ang Ravens Bakery and Cupcakes para mag-invest siya rito. Stefano, nagtataka talaga ako kung ano ba talaga ang motibo mo sa paglapit mo sa akin. Imposible naman na dahil lang sa gusto mo akong makatrabaho sa hotel mo o maging business partner mo. Isa pa, hindi pa naman ganoon kakilala ang bakery ko. Hindi ko napigilang komento. Business is still business, Raven. Maliit o malaki man ang kita. At malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo bilang pastry. Sagot nito sa akin. Hindi pa ako nakakapag-react nang lumapit si Stefano sa akin sa pinakamalapit na paraan at saka ito bahagyang yumuko para magpantay ang aming mga tingin. Mula sa mga mata ni Stefano ay kitang-kita ko ang kislap rito. Samantalang dinig na dinig ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Hindi lang dahil sa napakalapit namin sa isa't isa, kundi dahil na rin sa hindi ko ma-explain na epekto nito sa akin. At bago pa man ako makapag-isip na lumayo mula kay Stefano ay naunahan ako nito ng isang masuyong halik sa noo. See you again, my Raven, sabi nito. Makalipas ang ilang sandali, wala na si Stefano pero nananatili pa rin akong tulala mula sa kinatatayuan ko. Wala sa loob na nahaplos ko ang noo ko na kanina lang ay hinalikan ni Stefano. Bakit ba ganoon na lang ang epekto nito sa akin? Itutuloy.